Amen. Thank you po, Pastor. Na-pressure ako doon. Purihin po ang ating Diyos na dakila. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Purihin po ang kanyang pangalan. Yun po yung lagi po ninyong naririnig sa akin pag nagpapaawit. Pero ngayong oras po na to, hindi po ako magpapaawit. Bagkus, binigyan po ako ng magandang layunin at makabuluhang tungkulin ngayong araw na to. At yan po yung makapagbigay at makapaghatid ng makapangyarihang mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat. Ready na po ba tayo? Ready na ba ako? Handa na po ba tayong tanggapin ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to? Alam ko pong handang-handa na. Pero bago po ako magsimula sa aking mensahe, ay ako po muna ay magpapakilala. Baka hindi pa po nakakakilala sa akin at sa ating mga nanonood online. Ako po si Joanne Orqueta, na anak po nina Marites at Joseph at ate ni Mumay, na ngayon po ay naging Joanne Banog na asawa ni Toy at mama nila Dos at Jacob. Para may background. So ako po ay tinawag ng Panginoon sa music ministry bilang mang-aawit. Sige po, Pastor. Baka po kasi masanggit. At ako rin po ay tinawag ng Panginoon bilang tagapanguna ng gawain para sa mga young adult at young professionals. Kaya sa araw po na to, samahan niyo po ako na tanggapin ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ayan. Sino po yung malimit na tumatawag sa atin? Sa mga kabataan, sino yung malimit na tumatawag sa atin? Nanay. Di ba? Mga mama natin. Kaya papa natin. Di ba? Friends natin, yung mga malimit na tumatawag sa atin. Sa mga nanay naman po, sino yung malimit na tumatawag sa atin? Anak, asawa. Siyempre. Di ba po? Yung mga kaating kamarites, mga kaibigan, di ba po? Sa mga tatay naman po, sino yung malimit na tumatawag sa atin? Asawa. At mga anak, syempre. At, paano naman po kung kapag tumatawag po sila sa atin, ano po yung nararamdaman natin? Sa mga anak po, ano yung nararamdaman natin kapag tumatawag si mama? Kinakabahan. Depende sa sitwasyon. Depende kung may kasalanan ka, ganon. Sa mga nanay naman po, pag tumatawag yung mga anak natin, ano po yung kalimitang nararamdaman natin? Kinakabahan. Kasi baka siyempre, kailangan nila ng tulong, di ba? Sa mga tatay naman po, ano yung kalimitang nararamdaman natin pag tumatawag ang ating asawa? Naiinis. Parang si Toy lang. Naiinis pag tumatawag ako. Ayan po. So when someone is calling, regardless of who they are, they might want our attention. So minsan po gusto nila ng attention natin kasi baka sobrang busy na tayo. And they might need our response kasi baka hindi na tayo sumasagot sa kanila. And they may be inviting you kasi baka hindi na tayo sumasama sa kanila. Or they may be guiding or warning you kasi baka hindi na tayo nakikinig. And they are seeking connection kasi baka hindi na tayo maabot o maabot ng mga tumatawag sa atin. So sino po tayo dito kapag tayo ay tinatawagan? Sino po tayo dito kapag
nakaka-receive po tayo ng call or ng tawag sa kahit na sino man. Paano naman po kung sino? Kung ito po ang tumawag sa atin. What if God calls us? How will you answer? Ano po yung mararamdaman natin kung makareceive man tayo ng tawag galing sa ating Diyos? Kita natin, no? Tumatawag. God is calling us. So ano po yung kalimitang nararamdaman natin? So tayo po yung nakakaalam nun. Minsan, ang nararamdaman po natin, masaya tayo kasi, syempre, di ba, siguro marami tayong pinagdaraanan, tapos tatawagan tayo ng Panginoon at mararamdaman natin yung peace sa Kanya. Minsan, kinakabahan tayo kasi baka kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, natatakot tayo kasi baka hindi natin kayang gawin ng paggawa sa atin ng Panginoon, o excited ba tayo dahil alam natin na may magandang ipapagawa sa atin at plano ang Panginoon sa atin. Sabihin po natin na may iba sa atin na hindi pa sumasagot, may iba pong sasagot pa lang, at may iba pong sumagot na. So tayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam ng sagot. Kaya sa umaga pong ito, meron po akong napanood na video at gusto ko lang din pong ipanood sa inyo. And this is entitled, What Am I Called to Do? Kaya sabay-sabay po nating intindihin ang video na to.
In regard to the calling that's on our life, we won't be judged according to what we did, but we will be judged according to what you were called to do. So the question is, who will we be when we stand before God? Will we be like Anderson, who was called to be an evangelist, yet without seeking God's face, chose instead to become an accountant? Or like Jones, who was called to be an accountant in the marketplace, but instead pursued the role of a pastor? Or will we be like Sister Smith, who only tried her hardest to raise her children in God's way, and called to be a mother to raise 3 children who impacted millions of lives? So we were created on purpose, mga kapatid, for a unique purpose. And God wants us to discover why He created us. In fact, God is more interested in us fulfilling our calling than we ourselves. So the message of the Lord for each and everyone today is, living a life worthy of our calling. Sabihin po nga natin sa mga katabi natin, you are called for more. Sa katabi pa po natin sa kabila, you are called for more. Amen? Tinawag po tayo para sa higit pa. Naniniwala po ba tayo dito? At ang mamuhay ng naaayon sa ating pagkakatawag, ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Handa na po ba tayo? So, ito po ang ating kasagutan, living a life worthy of our calling. Our calling is not something to achieve, but something to receive. God created us for a purpose beyond ourselves, and Jesus has already secured it for us. Live in that truth. Ang ating pong pagkatawag ay hindi isang bagay na kailangang kamtin, kundi isang bagay po na dapat natanggapin. Nilalang tayo ng Diyos para sa isang layunin na higit sa ating sarili. At iyon po ay naipagtagumpay na ni Jesus para sa atin. Kaya mamuhay tayo na sa katotohanan iyan. At ngayong araw po na ito, atin pong pag-aaralan ang sinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, sa ating teksto, ay muli po nating kilalanin kung sino po si Apostol Pablo. So, or si Apostol Paul sa English, sa New Testament. So, ang buhay po ni Apostol Pablo, bago po siya maging Kristiyano, ay pinanganak po siya bilang si Saul. Isa siyang Hudyo mula sa lahi ng Benjamin at mamamayan ng Roma. So mahusay sa batas ng mga Hudyo at naging Pariseo. Dating manguusig ng mga Kristiyano. Siya ay aktibong tumutugis at nagpapabilanggo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Imagine po natin yung dating buhay ni Pablo. No? Talagang siya po yung manunugis ng mga sumasampalataya kay Jesus. Pero, paano ba nabago ang buhay ni Apostol Pablo? Sa kanyang paglalakbay patungong Damasco upang hulihin ang mga Kristiyano, ay nagpakita sa kanya si Jesus sa isang maliwanag na liwanag. At nagbulag siya sa loob ng 3 araw hanggang ipinagdasal siya ni Ananias at muling nakakita. Doon siya tinawag ni Jesus upang maging apostol ng mga Hentil, hindi ng mga Hudyo. At naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng Roma at Asia upang mangaral at magtatag ng mga simbahan. Nagsulat siya ng maraming sulat o epistles sa bagong tipan, tulad ng Romans, Ephesians, Galatians, and Philippians. Yan. So, alam po ba natin na ang aklat ng Ephesians ay sinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa bilangguan sa Roma?
Grabe po, no? Nasa bilangguan siya at nagsusulat pa rin siya ng mga aklat. So alam po ba natin na ilang beses nakulong si Apostol Pablo? Nung siya po ay sumunod na kay Jesus. Ilang beses po ba nakulong si Apostol Pablo? Kung sino po nakakaalam. 3 malinaw na pagkakataon sa Filipos, Caesarea at sa Roma. Pero kung isasama po yung huling tradisyonal na pagkakakulong sa Roma, 4 na beses siyang nakakulong sa kabuuan. Bale, 2 beses po siya nakulong sa Roma. So sa una pong pagkakakulong niya sa Roma, ay natumagal ng 2 taon, dito po niya sinulat ang tinatawag na prison epistles. Nakasama po ang Book of Ephesians. At ang layunin po nito ay hikayatin ng mga Kristiyano sa Efeso na maging matatag sa pananampalataya kahit sila ay nasa gitna ng mga tukso at maling aral. At pagtibayin ang pagkakaisa ng simbahan sa ilalim ni Kristo at ipakita ang buhay Kristiyano ay hindi lamang doktrina, kundi pamumuhay na nakikita sa ugali at gawa. Kaya sabay-sabay po nating basahin ang Ephesians 4 verse 1 to 6. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita. So, ito po yung mga malimit na tinatanong sa atin, no? Sa ating buhay. Ano po ba yung gusto natin sa buhay? Ano ba yung gusto natin na tahakin, na career? Or saan ba tayo dapat na pumuntang school pag magka-college? Ano pa po? Magpapakasal na ba tayo? Gusto ba nating magkaroon ng anak? Diba? Yung mga mag-i-stay ba ako sa bahay o bubukod? Yung mga ganun po na question. So, ito po yung mga katanungan na importante dahil dito po tayo kung paano sasagot at masasabi kung anong direksyon ng ating buhay. Kaya kapag tinatanong po tayo ng mga ganito, malimit po na overwhelm or nape-pressure po tayo. But as a follower of Jesus, we have been called by God, created with a purpose that is so much bigger than ourselves. But how do we do that? How do we live a life worthy of our calling when we are not sure of what our calling is? So let us start by making sure we understand the word calling means. Yan. So our calling consists of our identity, our purpose, and assignment. So our identity is who we are. Our purpose is what we're made to do. And our assignment is how we do it. So kung all of these elements are essential to our calling. And also the order matters immensely. Identity, purpose, assignment. Kasi kung hindi po natin alam kung sino tayo, hindi rin po natin alam kung ano yung dapat nating gawin. At kung hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin, hindi rin po natin alam kung paano natin gawin. So, we're beginning with our most foundational element of our calling. It's our identity. Why? Because finding our calling starts with knowing who God is and trusting who He says we are. So more than anything else, our identity is defined by our relationships. Yung relasyon natin
sa ating magulang bilang isang anak. Sino ba tayo bilang isang anak? Yung relasyon natin sa ating asawa bilang nanay o tatay. Ang relasyon natin bilang isang kaibigan. At relasyon natin bilang isang nagtatrabaho o bilang ikaw yung boss. So that's our identities. Defined by our relationships. So our view of ourselves is more shaped by our relationships with others than anything else. And while this can and often does lead to dysfunction, it's more important to understand that this is not a defect, it's by design. God designed us to find our identity in our relationship with Him. So the fullness of who you are can be only found in the fullness of who He is. So who is God? Sino po ba ang Diyos? So makikita daw po natin ang ating identity in our relationship with Him. So the fullness of who we are, kung sino daw po tayo, can be only be found in the fullness of who He is. So who God is. Alam po natin yan. No? Alam po natin dahil sa Win 101. Yan. So who God is the Trinity. 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, united in one being. So God is a good and loving Father who wants us a relationship with His kids, and God is Jesus, our loving Savior, who sacrificed Himself for the sins of the world, and God is the Holy Spirit, who fills us with the new life and power when we become Christians. So here is why this matter, the true identity is found in the Trinity. So number 1 po, no? God is the Father and we are His children. Sabi po sa Ephesians 1 verse 5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So when we put our faith in Jesus, you are adopted into the family of God. And He becomes our Father. And we become His child. Being a child isn't something you earn or have to work for. It's something you are born into. So God chose you to be His kid because He wanted to. And calling you His son or daughter bring Him so much joy. Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi, you are chosen. Yan. Pinili po tayo ng ating Panginoon bilang Kanyang mga anak. And we are His children. God is our Father and we are His children. Yung maliit kasi. So, pangalawa po, who God is the Son and we are His followers. So sabi po sa Ephesians 5 verse 2, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So God loves us so much. Naniniwala po ba tayo ito? Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. And that He became a human being and sacrificed Himself to save us from our sins. Now we are to live a life filled with love, following the example of Jesus. And just to be clear, following Jesus is not the same as following your favorite TikToker. So, kapag nagpa-follow po tayo kay Jesus, hindi ibig sabihin na naka-focus tayo dun sa mga iniidolo natin o mga tinitingala natin. Kundi, following Jesus is an way of life that defines everything about you. So following Jesus isn't just about religion or attending church. It affects every area of your life. It's an all-encompassing commitment where your values, choices, priorities, relationships, and identity are shaped by Him. In other words,
Jesus doesn't change one part of you. He redefines your entire life. How you think, how you act, and how you live day to day. So hindi lang po isang bahagi ng buhay natin yung binabago ni Jesus, kundi in all aspect of our lives, and how we think, and how we act, and how we live day to day. And who God is in the Spirit, and we are His dwelling places. So sabi po sa Ephesians 3 verse 16, I pray that from His glorious and limited resources, He will empower you with inner strength through His spirits. So when we become a Christian, the Holy Spirit fills us and gives us strength to do things we couldn't do before. To know God intimately and personally, and to pray with power, and even when we don't have the words to say, and to be transformed into a person of love. So, all you have to do is ask Him. When you do, God will give you the power to know who He is, and how much He loves us, and who He says we are. So, who God is, ulitin po natin, God is the Father, and we are His children. God is the Son, and we are His followers. And God is the Spirit, and we are His dwelling place. And that's our identity. So we have been created to fulfill a purpose that's so much bigger than ourselves. Naniniwala po ba tayo na nilikha tayo ng Panginoon for a greater purpose? But how do we find that purpose? If we continue our reading, dun sa text natin, hihimay-himayin po natin yung sinabi ni Apostol Pablo po doon. So sabi po sa verse 1, Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of our calling, for you have been called by God. So as a reminder, we have been called by God for a special purpose that we don't have to earn, because it is something Jesus won. Sa verse 2, yan. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. So living a life worthy of the calling we have been given looks like being humble, gentle, and patient with other people because of our choice we make to sacrifice for good of another person. And ano pong sabi sa verse 3? Make every effort to keep ourselves united in the Spirit, binding yourself together with peace. So the enemy loves it when the people we treat the worst are the ones we're supposed to love the most. So he thrives on stirring up the division and conflict between followers of Jesus because he wants the family of God to be torn by hate. This is why we need to make every effort to stay united, not by our own strength, but by the power of the Holy Spirit who gives us strength. Hate drives us apart, but love brings us together. And sa verse 4 po, ano sabi dyan? For there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. So as the family of God, we are united as one body, held together by the Holy Spirit, and moving toward the hope of Jesus, returning to finish what He started. Until then, we get to play a part in bringing that promised future into the present. And last verse po, yung there is
one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, in all, and living through all. So our faith, our loyalty, and our lives belong to the three and one God, who is over all. And living through all, this is what it means to live a life worthy of our call. So put all together, yung sinabi po ni Apostle Pablo sa 4:1-6. Let's put all together what are the 6 verses saying. Our purpose is to love God with whole self and love our neighbor as ourselves. So the purpose is exactly what Jesus said matters more than anything else. Na sinabi rin po sa Mark 12 verse 29 to 31. So sabay-sabay po nating basahin yung purpose po natin sa Mark 12:29 to 31. Jesus replied, "The most important commandment is this: Listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind, and all your strength. And the second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this." So that's our purpose. Love God with all you are and love other people the way you wanted to be loved. So, di ba kung makikita po natin yung purpose, yung tipo pala sa umpisa, we're made to fulfill is because loving other people. It means people or loving the people around us is our purpose in life. That's a really big purpose with as many ways to do it as there are many people on the planet. So sabihin nga po natin sa ating katabi, you are purposeful. Amen. Ayan, sabi nga po doon sa kanta, sa Spirit Touch po, na sabi niya doon is, I want to care for others. Diba? So, I want to care for others like Jesus cares for me. So, that's our purpose. You are not an accident. Your life has meaning and direction. And everything about you, your talents, your personality, your experiences, exist for a reason. So, it reminds you that what you do, say, and choose can make a difference in your life and in the lives of others. So sabi, dati po naaalala ko noon, nung habang lumalakad po ako sa paglilingkod sa Panginoon, nung nalaman ko na po yung purpose ko sa buhay, I remember talagang gustong-gusto ko po yung mga t-shirt na nagde-declare na I am different, yung be part of the solution, not problem, yung parang mga ganito, yung fight the good fight of faith. Parang doon po kasi parang kapag suot ko yun, parang feeling ko talang ito yung purpose na binigay sa akin ng Lord. So yun po yung mga naaalala ko lang po nung nalaman ko na yung purpose sa buhay ko. So, lahat po tayo, we can make a difference. So, do not just exist, mga kapatid. Live, have a life, have a passion, have excitement, have feelings, diba? Because God created us for a purpose beyond ourselves. So, marami pong talagang pinapakita sa atin ng Panginoon. Minsan kasi feeling natin talagang hindi mo na alam kung sino ka or hindi mo na alam kung ano talaga yung layunin mo sa mundong ito. Pero yun yung nire-remind sa atin ng Lord that our purpose is to love Him and to love the people around us. Amen.
And last, um, and how to find our calling po, no? When we define our identity, our purpose, and of course, our assignment in Christ. So what is our assignment? So we're going to explore 4 big questions to help us determine the best assignment for us. So when we become Christian, yan, ano daw po yung, kumbaga, what are your spiritual gifts? So, ito daw po yung mga question kapag yung hahanapin natin kung ano ba yung layunin talaga ng buhay natin na pagkakatawag sa atin ng Panginoon. So, what are your spiritual gift? So, when we become Christians, the Holy Spirit takes up residence inside of us. He fills us and gives us the strength to do things we couldn't do before. He empowers us to live a life worthy of our calling, and He gives us gifts by His grace to accomplish our purpose. The Holy Spirit gives gifts to each and one of us so we can help each other. So wherever we are, whatever we're doing, we can serve others and glorify Jesus. So sabi po sa Romans 12 verse 6 to 8, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much as faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. And if it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. So, yun po yung mga example ng spiritual gift na gusto nating makita sa ating buhay. Kung nakikita po natin sa buhay na yung may ability po tayo to prophesy, di ba? To serve other, to be a teacher, our gift is to encourage others and to give generously. Yan po yung mga example ng mga spiritual gifts na pwede natin pong makita sa ating buhay. So, sino po ba tayo doon? Tayo po ba yung magaling magturo sa iba? Tayo po ba ay isang teacher? Tayo po ba ay magaling magbigay? Tayo po ba ay magaling mag-encourage sa mga tao? So, sino po tayo doon? So, ano pa po yung assignment natin para ma-fulfill po natin yung calling ng Lord? So, kung iisipin po natin, ano daw po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan? So, what brings you joy? So, what makes we feel most alive? No, kapag yung ginagawa natin yun, kapag ginagawa natin yung isang bagay, tuwang-tuwa tayo. So, what's the thing that when we're doing it, you are at your best? Na kapag ginagawa po natin yun, talagang binibigay natin yung best kasi nag-e-enjoy tayo. So, yun po yung gustong makita kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan. So, when you aren't doing it, you wish you were. Di ba? Na kapag hindi mo nagawa yan, sana nagawa ko na. Kasi gustong-gusto ko siyang gawin. So maybe it's helping a friend, di ba? Na may pinagdadaanan. Di ba? And maybe it's giving a presentation about something that really matters to you. Maybe it's caring for someone when they are injured and helping them through the recovery process. And maybe it's teaching your younger siblings a new skill. And there are some things that will just light you up on the inside. So pay attention to those things because they are often indicators that point us in the direction of our assignment. So think of the things that every time, ayan.
So what breaks your heart? Ano daw po yung ano sa atin? Kumbaga, yung parang, yung umaano sa puso natin, yung bumabasag at nagwawasak ng puso natin. What breaks our heart? Think of the things that every time you see them, you feel like you've gotten punch in the gut, and maybe a righteous anger is stirred up. You think this is wrong, it shouldn't be this way. Things like divorce, no? Loneliness, bullying, gossip, poverty, suicide, and people not knowing Jesus. Kung ano daw po yung bumabasag sa puso natin. When those thoughts and feelings are stirred up, don't run away. Lean in, because the more you become like Jesus, the more things that break His heart will break yours. So our hearts are supposed to break over evil, injustice, and suffering. And that broken heart is meant to lead the compassionate action. In fact, the things that most break your heart are very often the things God is calling you to do and go about something about. So, yan. So, what does the world need? Yan. So, how to find our calling is kung paano daw po natin nakikita yung mundo, yung kailangan ng mundo, or yung kailangan ng paligid natin. So, God's assignment for us won't be a waste of time. It won't be disconnected from His good plans to rescue people from sin and restore the world. When you walk into your school or your house or around your neighborhood, what if you started also the question, what would it take for this place to look a little more like heaven? And then, what if you partnered with Jesus to make it happen? So maybe the kids in your school need some hope. Maybe everyone walks around thinking everything sucks and that's just how it is. And what if you had a different attitude? What if you encourage people any chance you got and shared the hope you have because of Jesus? So, makikita po natin, no, kapag minsan nasa bahay natin, nararamdaman natin yung pressure or kaya nalulungkot yung mga taong nasa paligid natin, di ba? Ayun yung isa sa mga how to find our assignment, our calling, na meron kailangan dito na kailangan nating bigyan ng attention. And that's when we encourage them. That's when we help them kung paano yung nararanasan nila, kung paano yung kabigatan nila sa buhay ay pwede rin nilang ipasa sa atin at patuloy nating malampasan yun dahil sa ating kay Kristo. Amen. So whatever we do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to the God the Father. Sabi po sa Colossians 3 verse 17. So yun po yung isa sa mga talagang kung paano natin makikita yung calling sa ating ng Lord. Work willingly at whatever you do as though you were working to the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. And so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So ito po yung kabuuan ng ating finding our calling. Yan. So, think of our calling is like a large circle. Yan po. So, our identity or purpose make up the rim of the circle. Yung identity po natin, ano nga po ulit yung identity natin? God is the Father and we are His children. God is the Son and we are His followers. And God is the Spirit and we are His dwelling place. And ang purpose po natin ay yung bumubuo din po dun sa bilog na yun, which is our purpose is to love God with all our heart and soul and mind and
and love our neighbor as ourselves. And yung our assignment can be anything that fits inside of that circle. And as long as the assignment you choose is in the circle, you will be fulfilling God's will in your life. So yung assignment po natin, ano po ba yung kailangan ng mga tao? Ano po ba yung pains? What breaks your heart? Ano po yung spiritual gifts na nakikita natin na binigay sa atin ng Panginoon? Ano yung mga passions? What brings us joy? Diba po? Yun yung assignment na bumubuo dun sa circle. So, how to find our calling is, ito po yung bumubuo dito. So, as long as our assignment chooses in this circle, we will be fulfilling God's will in our life. Ayan. Huh? Ayan po. So, ako po, sino po ba si Joanne? Bakit pa ako nagsasalita ngayong araw na to? So ako po, personally, nagsimula po ako sa gawain ng Panginoon. Nung ako po'y musmus pa lamang. Ako po'y sumama sa mga gawain ng Panginoon. Siguro mga nasa grade 6 po ata ako. Ayan po, nasa grade 6. Dahil ang influence ko po sa buhay ko ay si Mama. Ayan. Kasi si Mama po, worker po siya sa Win Pasig, which is dati pong Win Ortigas. So, ang Win Pasig po natin is yung mother church po ng Win Pinagbuhatan. So, siya po yung worker doon. At dahil nga po, gusto po akong isama palagi ni Mama sa mga gawain, ayan, ayan, nakikisali din po ako sa mga gawain ng mga workers ng mga gawain po na ginagawa ng Win Pasig noon. So nagkaroon po ang Win Pasig ng outreach po dito sa atin sa Pinagbuhatan, which is dito po sa Rodrigo. So ang outreach program po, and minsan nagkakaroon po ng medical mission. Tapos nagbuo din po ng cell group dito sa Pinagbuhatan. So kasama po ako ni Mama kahit na grade 6 pa lang po ako noon. Kasama po ako ni Mama sa mga cell group at mga outreach po. Ayan. So ayan po, sumasama din po ako nung time na yun dahil nga po sila Pastor Art pa po nung time na yun. Sumasama din po ako nun sa Jollibee Pasig nun kasi Pasig Palengke kasi kapag pumupunta po kami doon may libreng burger yung nakalahati. Ayan, kilala. Alam niyo po yung mga dati nating gawa. No? Kasi, yun po, tuwa ako nun dahil nga meron mga libreng pagkain, merong kaya sumasama ako nun kay Mama. Dahil sa pagkain. So, ayun po, dahil nga po parang gustong-gusto po akong isama ni Mama sa mga gawain. Parang wala na po akong choice kundi sumama dahil kailangan ko pong sumunod kay Mama. So, every Saturday po, nagkakaroon ng outreach doon sa Rodrigo. At yun po, naalala ko po yung mga pinapakanta pa namin noon nila Ate Vanji, yan sila Tita yan yung mga magkakasama po kami noon, nagpapakanta po kami sa mga bata, nagpapa-awit, nagpapalaro. Yun po, isa po ako sa mga hihikayat po ni Mama doon. Tapos sa mga cell groups din po, nakakasama din po ako ni Mama sa mga nanay dito po sa Malasaga. Nagpapaawat din po ako noon ng mga ng For the Lord is my tower, tsaka ng mga dating kanta po. So doon po ako nagsimula nung ako po ay nagsimula sa pagsama sa mga gawain. Hanggang si Mama nga po, yun nga po, sinama niya po ako sa mga, ina-assign na po niya ako lagi sa pagpapaawit. Hanggang sa
Kasi dahil nga po, kilala ako ni Mama na mahilig kumanta sa video, okay, dahil sa bahay. Kaya ano po, parang na-enjoy ko din po na pag nagpapaawit po ako sa mga bata, nagpapaawit ako sa mga nanay, natutuwa po ako. Parang may something na yung puso ko po ay tuwang-tuwa kapag nagpapaawit. So hanggang sa naging consistent po ako talagang sumama sa gawain. At nag-enjoy din po ako kasama ang mga elders. Totoo. Yan. Na ano po, na kahit na alam niyo po yun na mga elders na sila, kapag kasama mo po sila parang mga bata din. Kaya natuwan-tuwa din po ako na nakakasama ako sa mga elders. At hanggang sa nagkaroon din po ng gawain ng kabataan po doon sa Rodrigo. So parang nasa first year high school na po ako na nilid po ni Ate Jelik tsaka ni Ate Zel. So si Ate Jelik po muna nagsimula. Tapos naging si Ate Crizel na. Tapos nagkaroon din po ng iba Sambales na nung summer ng April 2008 na kasama din po namin sila Pastor Migs noon. So yun yung time na doon ko po talaga nakatagpo ang Panginoon at doon po ako nabaptize. At naalala ko po yung date na yun, April 12, 2008 po ako nabaptize sa iba Sambales. So hanggang sa fast forward po, no, yung from our outreach po, kasi talagang kilala po ako ng mga elders na dati, na talagang kapag sumasama po ako kay Mama, talagang mahiyain po talaga ako. Talagang kulang na lang sumiksik ako sa kilikili ni Mama. Basta kasama niya lang ako, nasa tabi lang ako. So yun po yung doon po ako nagsimula. Mahiyain po talaga ako. So hanggang sa yung outreach po namin ng sa Rodrigo ay naging ganap na Win Pinagbuhatan na. At ayun po, hindi na po tayo nakaano sa mother church natin sa Win Pasig. Separate na po si Win Pinagbuhatan. And nung nag-start po si Win Pinagbuhatan, dahil nga po leader ko nun si Ate Crizel, ay syempre may iba-iba po tayong pagkakatawag. And he chose to pursue her calling po sa labas. So, ang minentoran po niya ako nun, pero yun nga po, kailangan na may i-pursue siya na ibang calling sa kanya ng Panginoon. Kaya ang ending po, ako yung naging youth leader po na in-appoint nila pastor po nung time na yun. First year high school pa lang po ako nun. So, ang dami pa po sa ganong edad, parang mas marami ka pang matututunan sa buhay. So, dahil nga po sobrang mahiyain ako noon, talagang feeling ko wala naman po kasing ibang kabataan na ibang maglilid. So, nakita ko po yung need doon. And I respond to Pastor Art's appointment po sa akin bilang isang youth leader po. So, dahil nga po kasi magkakasama din po kami nila Pastor Josh, di ba? So, dahil nga po meron rin po siyang ibang ministry sa media, kaya ako po talaga yung parang wala nang ibang kabataan doon, kundi ako na lang po. So, yun po yung story kung bakit po ako naging youth leader. So, naaalala ko pa po yung first PEC meeting po namin na ginawa po namin sa Tagaytay na sobrang hindi ko po alam kasi talagang mahiyain po ako, hindi ako magaling magsalita. As in, nakikita niyo naman po kung paano ako nag-i-struggle ngayon. Di ba? Yun po yung talagang struggle ko. Hindi po ako magaling magsalita sa harap ng maraming tao. At talagang, nung time po na yun na first PEC or roadmap po namin sa Tagaytay, talagang meron po ipipresent na plan para sa ministry. And di po talaga ako nakapag-present na maayos dahil sobrang hiya ko po, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero, nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod sa Panginoon dahil nung time nga po na nakatagpo
puko po siya nung ako po'y binaptize. Talagang sinabi ko sa kanya kung ano yung pagkakatawag niya sa akin, ay susunod po ako sa kanya. So, hanggang sa nagpatuloy po ako sa paglilingkod bilang youth leader, and along the way, patuloy rin po akong binabago ng Panginoon. At nakita ko rin po kung paano niya ako sinamahan sa buhay ko. Na dati pong mahiyain hanggang sa nagiging open na po at nakakapag-share na rin po ng kanyang mabuting balita sa bawat isa, sa mga kabataan din. So what brings me joy po? Ayun nga po yung nabanggit ko, na kapag nagpapaawit po ako, umaawit po ako sa Panginoon, yun din po yung kasiyahan ng puso ko. Kaya sumama din po ako sa music ministry. Dahil kapag yung ginagawa mo yung bagay na gustong-gusto mo, doon ka nagkakaroon. Alam mo yun, parang nagiging best ka doon. Ginagawa mo yung best mo dahil gusto mo yung ginagawa mo. Hanggang yun nga po, napasama po ako sa worship team nila Tita Rowie, hanggang sa naging kay Tito Boy na. So, nung first worship leading ko po talaga, dahil nga sabi ko, hindi po ako magaling talaga magsalita sa harapan ninyo. Sa mga maraming tao. Talagang patuloy ko pong binibigayan lahat ng mangyayari at lahat ng ito para sa ating Panginoon. Kaya, naalala ko po noon, ang kinanta ko pa noon is King of Majesty, Wonders Are, and How Great is Our God. And sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na baka mabulol po ako, kung ano po yung masabi ko, o hindi ako talaga makapagsalita ng maayos. Hanggang sa talagang tinulungan po ako ng Lord at talagang kumilos siya sa aking pag-worship lead noon. Hanggang sa nagpatuloy pa rin po ako at ayun po, naging binless na po ako ngayon ng Lord with my own family na ayan po, kinasal na po ako at meron na po akong dalawang chikiting na makulit. At syempre, meron po akong asawa na supportive. Siya po nagplansya nito. Pero inulit ko po. Ayan. So, yun po. Grabe, talagang hindi ko rin ma-imagine po yung sarili ko kung hindi po ako sumama o nagpagamit sa Panginoon. Sino na ba ako ngayon? So, sa lahat po na nangyari, lahat po ng experiences ko po sa paglilingkod sa Panginoon, masasabi ko po talagang worth it. Dahil kapag sinubo ka ng buhay, kasi ang buhay po talagang hindi siya madali at hindi talaga, makakaranas ka talaga ng sobrang gulo. At mararanasan mo talaga yung talagang sobrang madidisappoint ka, madedepress ka. Pero dahil po doon sa binigay po sa akin ng Panginoon ng mga experiences at pinagtibay niya po ako doon sa mga pagkakataon na talagang sumunod po ako sa pagkakatawag sa Kanya, ay talagang yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, talagang yun po yung daladala ko hanggang ngayon. So, still, nasa music ministry pa rin po ako dahil nga po, love na love ko ang pagkanta sa Panginoon at pagbibigay sa Kanya ng kapurihan. At ngayon naman po, nasa YA ministry na inappoint naman po ni Pastor Arnold. So, preparing the next generation, diba? Next phase of life, which is the family life. Yun naman po yung sinishare natin ngayon sa mga young adults and young professionals, and to be the next leaders of this church. So what is my spiritual gift? Encouraging others po. Yun po yung binigay sa akin ng Panginoon na gift. Po talaga na dito ako yung talagang ginagamit po ako ng Panginoon. Kasi bakit encouraging? Kasi naranasan ko po na sa oras na hindi ko po alam kung anong gagawin ko, naranasan ko po na sinamahan ako ng Panginoon. At yun din po yung gusto kong ibahagi din po sa mga taong nasa paligid.
And as long as the assignment we choose is in the circle, di ba po, we will be fulfilling God's will for our life. Okay. So, paano naman po? What if we make the wrong choice? So what if we decide to do something that doesn't go well or doesn't turn out like we expected? No. No, minsan po, nakakaranas po ba tayo na akala po natin yung mga choices po natin is tama, pero along the way po, no, nakikita natin na hindi pala nagiging maganda. Or all of us will make choices that seem good at the time, but that later will wish we hadn't made. So if we don't believe us, makikita po natin yung mga kilalang tao sa Bible. No? Si Jonah, na tinawag po ng Diyos, mag-preach sa Nineveh, pero tumakbo palayo. So mas pinili po niyang sumakay sa barko kaysa sundin ang utos ng Diyos. Si Moses naman po, sa unang pagkatawag sa kanya, nag-alinlangan siya, nagsabing hindi siya mahusay magsalita. At si Gedeon, na nang tawagin siya para iligtas ang Israel, humingi siya ng maraming palatandaan dahil sa takot at pagdududa. At si Prophet Elijah po na preach po ni Elaine last time, no, na matapang niyang hinarap ang mga propeta ni Baal, pero pagkatapos noon ay natakot at tumakbo mula kay Queen Jezebel, umabot pa sa pagnanais na mamatay. At si Peter, na isa sa pinakamalapit kay Jesus, pero itinanggi niya si Jesus ng 3 beses sa oras ng pangangailangan. So even though they were mostly faithful. No, makikita po natin, yan po yung mga talagang nilook up po natin sa Bible. Pero kahit na faithful po sila kay Lord, sa ating Diyos, ay none of them were perfect. But their shortcomings didn't prevent God from using them to do amazing things. Often, it was through their failures that they learned some of the most valuable lessons. Di ba po? Kahit na nagkamali man tayo, hindi naman natin, ayun nga po, may mga choices tayo na akala natin, okay yung mga choice natin na yun. Pero along the way, nakikita natin na hindi pala. Yun yung plano ng Diyos para sa atin. Pero, it was through our failures, we learned some of the most valuable lessons. So, ano pong nangyari kay Jonah nun? Matapos sumunod siya sa Diyos, nangaral po siya sa Nineveh at nagsisi ang buong lungsod, kaya naligtas sila mula sa kaparusahan. Si Moses naman po, pinangunahan niya ang mga Israelita palabas at pagkakaalipin sa Egypt at hinati niya ang dagat na pula at tinanggap ang 10 utos mula sa Diyos. So, sa kabila ng kanyang pagdududa, si Gedeon ay munuan niya ang 300 na sundalo at natalo ang malaking hukbo ng Midian sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. At si Prophet Elijah naman po matapang na hinarap ang 450 prophet ni Baal sa bundok ng Carmel at pinakita na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. At si Pedro, bagaman tinanggi niya si Jesus, siya'y pinatawad at pinagtibay at naging isa sa mga pangunahing leader ng unang iglesia. Nangaral siya sa araw ng Pentecostes at mahigit 3,000 tao ang nabautismuhan. So God can use a wrong door to shape a right heart. As long as you are doing your best to stay faithful to Jesus and live in a way that is helpful to people, God can and will use whatever you do for good. Sabay-sabay po nating basahin. God did not call us because of who we are, but because of who He is. Hindi po tayo tinawag, amen. Hindi po tayo tinawag ng Diyos kung sino po tayo.
kundi dahil sa kung sino siya. Hindi man po tayo yung pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamayaman sa mundong ito, pero tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Sa mga kabataan po, no, na imbis na sinasabi natin, Ma, anong ulam? Pwede naman nating sabihin na, Ma, ako na ang magluluto ng ulam. Diba? Ma, ako na ang bibili ng ulam. Diba? So, sa mga nanay man naman po na kahit na nasa bahay lang, di ba? Kahit nasa bahay lang, kasama po natin ang mga anak natin, galingan din po nating magpalit ng diaper, maglaba, di ba? Maglinis ng bahay. Mag-submit po tayo sa asawa natin. So kahit kung anong estado po natin, hindi po natin kailangan maging matalino, maging magaling, maging mayamang tao sa mundong ito. Pero tayong lahat po ay tinawag ng Diyos. Sa mga tatay naman po, no, mahalin natin ang ating mga asawa at maging, amen, mahalin natin ang ating mga maging good provider po tayo, di ba? At kung tayo naman po yung nagtatrabaho, huwag tayong malilate, di ba? Pagbutihin na may dangal at integridad ang ating pagtatrabaho. At kung kasama naman po tayo sa ministry natin, sa mga ministry, sa ushering, di ba po? Galingan natin sa di ba? Na puri po tayo ni Pastor Chito. And yun po yung isa sa mga sinasabi sa atin, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At sa ministry, sa music ministry, no, kung tayo ay umaawit sa Panginoon at tumutugtog sa Kanya, galingan natin sa pagtugtog, di ba? Galingan natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi ito po yung bagay na talagang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tayong pong lahat ay tinawag ng ating Diyos at tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya ako po, wala po akong maipagmamalaki sa inyong lahat. Hindi po ako matalino, hindi rin po ako magaling magsalita. Hindi po ako mayaman o ng aming pamilya. Pero ang tanging maipagmamalaki ko lamang po sa inyo ay ang Diyos na tumawag sa akin. Siya po yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. At siya rin po yung Diyos na mananagumpay sa lahat. At siya po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So the ultimate goal, yan po yung ating one-point message. Our calling is not something to achieve, but something to receive. God created us for the purpose beyond ourselves, and Jesus has already secured it for us. Live in that truth. And let us live life worthy of our calling. So the ultimate goal of the Christian life isn't just success, comfort, or recognition here on earth. It's to live faithfully so that when we stand before God, He will affirm to us and say, "Well done, my good and faithful servant." Amen.